Remember, people will only love you according to your pakinabang. So definitely, makaka-relate ka dito kasi applicable to sa inyong mga friends, relatives, families, or even mga schoolmates, tsaka workmates. Dito mo marirealize na bakit parang ikaw lagi yung taya, especially kapag lumalabas kayo. And then, napapansin mo, ikaw lagi yung magbibigay ng advice. Pero pagdating ng panahon na ikaw naman yung may problema, wala sila. Hindi mo maasahan na andyan sila lagi. Tapos, kapag kinokontak mo sila, ayaw nilang magbigay ng advice sa'yo or ayaw talaga nilang tulungan ka. Ang pinaka nakakalungkot pa dito ay yung ibang friends mo na medyo mababa yung tingin nila sa'yo. Tapos yung tingin nila sa sarili nila, sila yung pinaka-superior, pinaka-matalino, mga ganyan, pinaka-may makapangyarihan. Especially kapag tapos ka na nilang pakinabangan or tapos nang makuha nila yung gusto nila sa'yo. So kapag ikaw naman na may kailangan ng tulong, parang hindi ka na nila pinapansin. May nakilala ako, typical na user siya nung college days kami na every time na lumalabas kami pag lunch break, lagi siya nagpapalibre. As in, lahat hinihingi niya. And then, napapansin namin yung purse niya, yung wallet niya, ang dam-dam niyang pera. So, napansin namin, pera ba niya talaga yon or hindi? Pero, nung nag-investigate kami, okay naman yung bahay nila, hindi naman sila naghihirap. Yun nga lang talaga, very user siya. And hindi siya naglalabas ng pera kahit mismo pang lunch niya sa break time namin. So, syempre, ang ginawa namin, iniwasan talaga namin siya. And nung na-realize niya na iniwasan namin siya, naghanap siya ng ibang friends na ganun din yung ginagawa niya. And then, the cycle continues. After college, meron naman akong na-meet na isang group of friends. So, nag-work na ako during this time. And then, merong isang letter A na member sa kanilang group na siya lagi yung taya. Very fabulosa siya, very galante. And then, lagi kami sa gimikan, mga nagtatawagan, mga ganyan. And then, ang happy-happy, di ba? Tapos, biglang, sa hindi inaasahang pangyayari, nakulong tong si letter A. And kailangan talaga niyan malaking amount. So, syempre, nalungkot siya kasi nandun siya sa loob ng selda. And after how many days or weeks, bumisita si letter B kay letter A. And sabi ni letter A, nadismaya siya sa grupo na yon na despite sa pagiging fabulosa niya, pagiging generous niya sa kanila, ni minsan wala man lang ni isa or iba sa kanila ang nakaalala sa kanya, na bumisita sa kanya. Kaya pinamis niya kay letter B na kapag lumabas siya sa selda, kakalimutan niya yung mga friendship na yan. Kasi parang hindi siya tinuring na friend, kundi tinuring na parang ginamit lang siya. Alam nyo, bilang isang LGBT, prone talaga kami sa mga nagkukunwaring gusto magkipagkaibigan, friendship, o kaya nagpapanggap na may gusto, lalo na sa mga lalaki na may toxic masculinity or yung talagang anti-social personality na naghahanap talaga sila ng taong pakikinabangan nila. So, for me, kapag meron na ako talagang naamoy na ganitong intention, I definitely shut them out, block them, ignore them. Ayokong magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa kanila kasi been there, done that, and ganun din yung mga na-experience ng mga friends ko. So, kapag humingi sila ng number, no. And kapag nagre-request sila sa social media and alam na alam ko yung intention nila, I'd rather ignore them and block and move on to my own life. Kasi I deserve happiness. I deserve people na hindi ako bibigyan ng problema. And syempre, marami pa namang mas ibang tao dyan na mas malinis ang intention, regardless kung anong gender mo. Kaya always remember, some people will only love you because of your pakinabang. So, nakarelate ka ba?